lahat gumagana. So kumukonsumo lahat pero walang fluctuation ng kuryente. Naka-hazard, naka-high ang headlight, naka-park light, tapos 70 watts na mini driving light. So yan, walang kakurap-kurap. Ito yung kanyang mga ilaw. Sobrang lakas ng MDL mga sir. Tapos stable ang kuryente. At may passing yan. Naka-low may passing, kahit naka-high may passing. Tapos bubusina tayo mga sir. Pagmasdan nyo yung buga ng ilaw. Stock horn, napakalakas. Loud horn. Nakita nyo yung ilaw mga sir, wala yung kakurap-kurap. Solid na solid yung bata ng kuryente mga sir. Tapos todo bigay yung tunog ng busina. Ganun ka-solid yung kuryente. Napaka-solid mga sir. Magandang araw sa inyo mga sir. Another day, another wiring setup na naman tayo. Merong dumayo sa atin na customer galing pang General Trias, Cavite. So yan si sir. Ito ang gagawin natin dito sa Raider na to. Meron tong mga existing na wiring, full rewiring setup, tapos i-install natin siya ng ating full package setup. So pakita ko lang sa inyo yung status ng kanyang wiring. Ayan, pasumpong-sumpong yung busina tapos ang pangit tumunog. Ayan. Yan yung busina niya. Tapos wala na rin tong headlight, hindi na rin daw gumagana. May MDL siya pero luma na, hindi na rin gumagana. Tapos ang sabi ni sir, yung wiring daw nito medyo magulo. So ito po yung mga ikakabit natin sa kanya. Yamaha two-way alarm system, anti-nakaw, anti-agaw motor, silent mode alarm, merong keyless start, at saka park locator. Tapos ito naman yung MDL na ipapalit natin. Zenlo X1 GT 70 watts mga sir. Sobrang solid ng buga ng MDL na to. Papartneran natin yan ng malakas na busina. Original PIA loud horn mga sir. 100% legit yan. Tapos lalagyan natin siya ng aftermarket switch na multifunction mga sir. Honeywell switch version 2. So gagawin natin dito mga sir, dual horn. Loud horn, stock horn. Meron signal lights, hazard, patayan ng headlight, patayan ng park light, din may passing. Co-convert natin as plug and play ito mga sir. Para hindi masira yung stock socket. Pag gusto magbalik sa all stock na switch, walang magiging problema. Yung ginagamit natin na pyesa mga sir, hindi budget meal. So solid yung mga pyesa. Sa relay pa lang, Denso made in Japan mga sir. Original na Denso to. Karaniwan nakikita to mga sir sa kotse. Sa fuse box natin, heavy duty mga sir. Ang kapal ng wire niyan. Japan wire din. Tapos ang kagandahan, pag tayo gumagawa, lahat nakahinang. May kanya-kanyang linya lahat ng load. So hindi sila magagawa ng kuryente. Hindi natin yan tinitipid pag tayo gumagawa. Pati sa tape mga sir, quality yung tape natin. Nito made in Japan. Ito yung manipis lang pero makapit. Tapos lahat ng connection mga sir, naka-wire sleeve yan. Tsaka yung isa pang nilalagay natin sa Raider carb, merong insulator hose. Para kahit kung saan madikit yung wiring, hindi magagasgas. Sa wire mga sir na ginagamit natin, maselan din tayo. Japan wire mga sir. Tapos kung mapapansin nyo yung kanyang strands, 100% copper, tapos ang dami. Manipis lang yung balat pero solid yung laman mga sir. So solid na solid ang materyales, pati sa gawa. Kaya pala itong unit na to mga sir, naka-schedule to. Hindi tayo tumatanggap ng walk-in. Para sa quality control. Kasi pagka walk-in mga sir, hindi natin maiwasan. Minamadali yung trabaho pagka ganun. So ayoko po ng ganun, mas gusto ko naka-schedule. So yan mga sir, update ko po ulit kayo kung ano yung status ng wiring na to. At eto na mga sir, nakalas na natin yung mga kaha para mas maka-access tayo ng maayos sa ating pagpo-full clean rewiring. So ito po yung kanyang previous wiring. So nandyan lang yung kanyang balas. So medyo masikip yung headlight mga sir. Nakatingala na siya kasi punong-puno na dito, kumakalasot yung mga pyesa na to. Kasi yan, meron pa dito relay na dalawa. Maliit na relay, mini relay. Dito naman sa may steering mga sir. So yan, meron siyang pinagapang na wire, pinatakbo dito sa may choke table. Tapos meron siyang parang kabuti na relay dito. Substandard na relay mga sir. Pinapasok yan ng tubig. So hindi tayo gumagamit ng ganitong materials mga sir. Budget meal lang yan. Tsaka madaling masira. Dito naman, may salasalabat na wire. Tapos ito, naka full wave na siya. Pero ang sabi ni client, pag binuksan niya yung MDL at nakababad ng MDL, hindi na siya makapagbusina kasi nag-aagawan ng kuryente. Nalolobat mga sir. Kasi yung ginamit na regulator, peke. So yun, wala siyang brand. So ang ginagamit natin pag tayo nagpo-full wave, original na Liwa regulator. Yun yung subok na natin na regulator mga sir. Tsaka ito, kanina nakita ko nakaganyan lang yan. So trabahong tamad mga sir. Siguro hindi na kinalas yung kahan nito nung pinull wave. Kasi nandiyan pa rin yung stock. So pag tayo gumagawa, tinatanggal natin ito tapos naka-tornilyo yan dyan. Para hindi kakalug-kalug mga sir. Tapos yan, meron siyang mga wire na pagapang. Dito sa battery mga sir, naka-terminal naman yung pagkakagawa. Kaso batak. Walang cable management mga sir. So yan, meron silang fuse. May nakita lang akong isang mali sa sistema ng wiring nito. Nagkabit sila ng MDL, merong pinagapang na positive, merong fuse. Pero yung grounding ng mismong MDL mga sir, mahina. So kung makikita nyo itong black wire, ito yung negative ng MDL. Tapos nandito yan. Inipit lang to sa tornilyo mga sir. Diyan nakaipit. So sablay mga sir. Kasi yung grounding mahina. So andyan yung bakal, dumaan yan sa bearing. Tapos dumaan sa chassis bago tumakbo dito sa ating battery. So pagka ganun mga sir, kakapusin sa negative.
Mas maganda pagka may mga loads na kinabit, may kanya-kanyang grounding. So simula dito sa battery, papagapang dapat ng ground. Papunta ron sa mismong loads. Hindi lang positive ang pinagtutuunan ng pansin mga sir. Dapat yung negative at positive parehas malakas. So yan ang gagawin natin dito. Clean rewiring setup, tapos installan natin ang ating pangmalakasan na package. Lahat ng pyesa solid mga sir. So yan, update ko po ulit kayo pagka natapos na natin tong unit na to. Let's go! A few moments later. Magandang hapon mga sir. Ito na po yung final update sa ginagawa natin na Raider 150 carb. Ito yung galing pa ng General Trias Cavite. Dumayo sa atin sa Camari North, Caloocan. So ito na siya mga sir, fully loaded ng electrical accessories pero nagawa natin na ganito kalinis. Parang stock settings lang din. Sakit na lang yung nakalabas mga sir. So wala kayong makikita ng mga kalat-kalat dito. Flat na flat siya pag nilagay yung headlight, hindi nakatingala. So yan, working pa rin yung kanyang stock horn, hindi natin yung inalis. Ang kinabit natin sa kanya na MDL, hindi yan budget meal mga sir. Senlo X1 GT na 70 watts full wide lens mga sir. Napakaganda ng buga ng MDL na to. So kasama yan sa ating package. So yan, pakita ko po sa inyo yung pagkakagawa natin ng ating electricals. Simula sa headlight, napakalinis. Hanggang sa steering mga sir, one line setup. So wala kayong makikita ng mga kalat-kalat na wire dyan. Talagang napakalinis mga sir. Tapos lahat ng ginamit natin na wire, Japan wire mga sir, solid yung wire na yun. Pure copper siya, tapos lahat nakahinang. After hinangin, babalutin ng tape. Tapos susuksukan pa natin ng shrinkable tube. Para kahit mabasa or ulanin yung wiring, hindi magkakaroon ng corrosion mga sir. So yan, pasilip ko sa inyo yung pagkakagawa natin. Yan, kapag nagbibideo tayo mga sir, hindi lang nakakabit na kagad yung kaha. So kailangan nakaubad muna para makita nyo yung ganda ng pag-wiring natin. So yan, one line setup mga sir. Napakalinis yan, pwede sa maselan. Simula dito sa battery mga sir. Ang kagandahan, pagka tayo ang gumagawa, hindi natin yan tinitipid sa materialis kahit may kamahalan ng materialis sa electricals mga sir. Isa sa sikreto sa magandang wiring mga sir, may kanya-kanyang linya dapat. So simula dito sa negative, kung mapapansin nyo, naka wire sleeve yan mga sir, para protektado yung wire. Tapos ang laman nito, dalawang wire na negative. Yung dalawang wire na yun mga sir, may kanya-kanyang negative ang MDL at loud horn. So hindi natin siya tinipid sa wire. Tumakbo yung isang negative dito sa busina, tapos yung isang negative hanggang dun sa dulo mga sir. Yung nakaraan kasi mga sir, bago natin gawin, yung negative ng MDL at saka loud horn, nandun sa bakal mga sir. So dito lang tinornilyo. Tapos pangit yung ganun mga sir kasi dadaan pa yun sa bearing at saka sa chassis. So mahina yung negative. Sa positive mga sir, ganun din. So may dalawang line yan, naka wire sleeve. Tumakbo yan sa ating fuse. May fuse ang MDL, may fuse ang loud horn. Tapos tumakbo yan sa ating relays mga sir. So solid na solid ng paggagawa, walang shortcut, tsaka hindi rin tinipid. Tapos nilagyan natin to ng anti-knockout motor mga sir. Meron siyang silent mode alarm, keyless start, park locator, at saka yung ano niya, alarm niya mismo, yung pagka ginalaw, pag-iingay at hindi mapapaandar or kahit sirain yung susian mga sir. So safe na safe ang unit pagka meron nito. Kasama rin yan sa ating full package setup mga sir. So loaded na accessories, tapos ginagawa natin na malinis. Hindi porket package mga sir, bara-bara na yung gawa. Hindi po ganun yung gawa natin mga sir kasi gusto natin, naka-schedule yung mga gawa natin. Hindi kami tumatanggap ng walk-in para sa quality control. Tapos balik tayo mga sir, naka full wave charging system conversion mga sir para kayanin nyo yung mga electrical accessories na dinagdag natin. Kasi yung stock charging ng Raider, naka-design lang yun sa stock na accessories. Ngayon kapag nagdagdag ka ng malakas na ilaw, ng MDL, naka-battery operated, naka-alarm, malulowbat mga sir pagka hindi pinulwig. So yan, kayang-kaya na ng kuryente kahit ano pa ang dinagdag natin. Kinonvertan din pala natin to ng switch na multifunction. Honeywell switch version 2. Tapos ang ginawa natin dito mga sir sa button niya, dual horn setup. So may stock horn pa rin. Napakalakas ng tunog ng busina kahit patay ang makina. Patunay lang yun mga sir na magandang kuryente. Ito naman yung kanyang PIA loud horn. So dito naka-mounting mga sir. Kasi dahil wala siyang airbox, mas maganda kung dito para malinis tignan ng makina. So kapag ka may airbox mga sir, no choice. Dito talaga yan. Pero maganda rin yung mounting natin dyan, hindi yan sumasabit. So ito yung loud horn. Napakalakas tumunog mga sir, todo bigay yung busina. Tapos pag diniinan, may rapid horn. Solid na solid. Tapos ang kanyang MDL switch mga sir, dito natin minounting. Ang MDL switch na ginamit natin mga sir, yung kasama sa package, hindi yan budget meal. Original Sendo yan mga sir. Tapos waterproof yung likod, waterproof din yung harap. So yung package setup natin, hindi yan tinipid sa materialis. Kaya yung MDL natin na kinabit oh, solid na solid ang buga ng ilaw. Tapos ang MDL Honeywell switch natin, merong hazard yung kasama, patay ng park light, may passing light, tapos may patay ng headlight. Ang kagandahan pa mga sir, converted yan as plug and play. So hindi natin sinira yung stock socket, para kung sakaling gusto magbalik sa all stock na switch, walang magiging problema mga sir, plug and play ulit. So yan, okay na itong ginawa natin. Kabit na natin lahat ng mga kaha, tapos testing natin ulit yung mga functions. Let's go! At eto na po mga sir, yung final update sa ginawa natin na Raider 150 carb, fully loaded ng electrical accessories pero nagawa natin na malinis ang wiring kahit marami naka-install.
So ayan mga sir, papakita ko sa inyo na lahat gumagana. So kumukonsumo lahat pero walang fluctuation ng kuryente. Naka-hazard, naka-hayang headlight, naka-park light, tapos 70 watts na mini driving light. So ayan, walang kakurap-kurap. Ito yung kanyang mga ilaw. Sobrang lakas ng MDL mga sir. Tapos stable ang kuryente. Tapos may passing yan. Naka-low may passing, kahit naka-high may passing. Tapos bubusina tayo mga sir. Pagmasdan nyo yung buka ng ilaw. Stock horn, napakalakas. Loud horn. Makita nyo yung ilaw mga sir, wala yung kakurap-kurap. Solid na solid yung bato ng kuryente mga sir. Tapos todo bigay yung tunog ng busina. Ganun ka-solid yung kuryente. Napaka-solid mga sir. Dumating tong customer natin, alas 10 ng umaga, natapos tayo gabi na. So yun mga sir, sa mga gusto magpagawa, hindi lang purator ang ginagawa namin. Kahit anong motor, kahit anong unit, luma man o bago. So yun, maraming salamat po sa panonood. God bless and ride safe always.